Hello! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Excited na naman ako sa guest ko ngayon kasi more than 20 years na kaming nung huling nagkita. Naging anak ko siya and then napapanood ko siya. Ay, napakagaling na artista, napakaganda, napakabait na tao. At ang konsehala po ng 2nd District ng Pasig. Yes, Let's welcome Miss Angelo De Leon. Hello Rivera po, na. Rivera po. Oh, yes. Ay, thank you po, Tita Ami. Thank you for this opportunity. At least nagkita na tayo. Ay, ako nagpapasalamat talaga at happy-happy ako sa mga Yes. kaganapan sa buhay mo ngayon. Ang dami. O, kamusta? Mabuti naman po. As of the moment, yes, ako po ay konsehal ng District 2 ng Pasig City under Mayor Vico Soto and Vice Mayor Dodo Jaworski. And syempre ang congressman namin, si Congressman Roman Romulo. So, different field, pero very, very happy. Yeah. Kailangan talaga ng ano dyan, ano, yung may humility at merong ano, yung Patience, grace and na galing sa mercy. Panginoon. Dahil Pero, kung hindi, mahirap. Oo, tita. Tsaka na mas na-extend yung prayer life ko. Kailangan talaga ka-partner mo si Lord. Dahil kung hindi, mahirap yung Yes. mahirap yung maging servant. Yes, Di ba? Para yes. sa mga tao. Yes. At saka siyempre, nire-represent mo din Yes, ang yun, Panginoon. yun. Di ba? Yun ang Hindi man mabigat perfect, dyan. pero syempre yung glory ni Lord na... At saka yung intention. Yes po. Yun, Yes. galing sa Kanya. Saan ka ba pinanganak? Ako po ay pinanganak sa Manila, sa Anita C, na clinic lang siya. Okay. Kasi mabilis manganak yung nanay ko. Oh. So parang after 1 hour, nung pinanganak na ako, parang nagulat na lang yung dad. Siyempre walang cellphone noon, walang Oo, text, ganyan. oo. So parang nabalitaan lang ng daddy ko, kwento ng mami ko sa akin, nabalitaan ng daddy ko dahil wala si mami sa bahay na manganganak na siya. So hindi alam ni daddy kung nasaan, ganyan, hanggang pagbalik na lang ni mami, dala-dala niya na ako. Tapos kala niya, akala ko, pupuntahan pa kita sa ospital. Ganyan, hindi na. Umuwi na lang daw siya, tapos dala-dala. Parang nanggaling lang sa grocery ng nanay mo, tapos umuwi Parang ganon, parang ganon. Oo. So, nagulat din Pag-ilan ako. ka ba? Ba't alam na mabilis manganak ang nanay mo? Pangatlo, bunso ako. So, pagkatapos hindi yung kabataan mo, kumusta? Spoiled po ako. I am a daddy's girl. Dahil ako yung unika iha niya. So Okay. talagang, ako yung baby, ako yung ganyan. So, ang number one enemy ko talaga, si mommy. Oh, Siya lagi yung kaaway ko. Kasi siya yung stricto. Si daddy, anything goes. Pero si mommy, pag kailangan niyang maglambing kay daddy, sasabihin niya, or yung term, langisan mo naman yung tatay mo. Kasi may kailangan siyang pambili Ikaw ang grocery. nagagamit. Ako nagagamit, ako yung daddy, sabi ni mommy, ganyan Oo, daw. oo, Okay. oo. Pero pag siya yung humihingi, Hindi bibigay. or matagal, or Oo. maraming sasabihin pa yung Oo. daddy ko, ganyan. So, ganon. Pero, yung relationship namin ng mommy ko, dahil talaga siya yung disciplinarian, hindi rin masyadong okay. Talagang feeling ko, suppress ako. I mean, hindi ko yung naramdaman nung bata ako. Mas naramdaman ko siya nung nag-teenager ako. Kasi nga nung bata ako, parang lagi lang ako din bit-bit ng daddy ko sa lahat ng parties niya, ganyan. Tapos parang, basta ako yung prized possession niya, parang ganon. So si mommy lagi naiiwan sa bahay, laging siya lang yung taga-luto, parang ganon, sobrang housewife. Kaya nung time na napunta ako sa showbiz, Paano yan? 12 years old ako, pero ayaw na ayaw ng daddy ko. Bakit ka mag-showbiz? Hindi ka naman mahirap. Oo. Totoo naman. Kaya kitang buhayin, pakainin. Parang ganon. Oo. Gusto ko talaga. And then, ang kakonsyaba ko noon, mami ko. No, doon naman kakampi mo siya. Doon ko siya kakampi. Magtatakas kami sa daddy ko. Mag-VTR kami. Uso pa yung VTR Oo. noon. Wala na namang portfolio noon. Talagang Oo. pupunta ka, harap ka sa camera, Oo. pupunta kang ganyan. Tapos, uuwi kami ng gabi na. Tapos, ang dami mo na maririnig na mura sa tatay ko. Basta kayo nagpunta, tapos hindi naman masabi rin ni mami na nagpa-VTR kami kasi ayaw nga niya. Maaga rin nagkaroon ng sakit ng daddy ko, cancer. Oh. So, there was a time na almost 4 years in and out siya ng hospital until nung ika-4th year niya, parang halos doon na kami nakatira sa hospital. Naalala ko noon, nasa Makati Med siya, nasa Quezon City ako nag-aaral noon sa Holy Spirit. So after school, punta na ako ng Makati Med, doon na kami matutulog, ganyan.
ang ginagawa ko para hindi ako ma-bored, ako yung elevator girl. Oh! Sa Makati man. Kasi wala ka namang gagawin. Di ba? Si Oo. daddy nakahiga. Ganyan. Tapos si mommy minsan busy, minsan makakatulog. So pag wala akong ginagawa, doon lang ako sa elevator, magaganyan ako. Until parang na-realize ni daddy na gustong-gusto ko talaga. 3 days before he passed, he gave his blessing. Na mag-artista Na mag-artista ako. So 3 days before he passed, doon yung blessing. Kaya siguro rin, iba pa rin yung may blessing Oo, naman. ng ama. 'Di ba? So I think kaya blessed ako sa career ko kahit na anong sabihin nila. Oo. Kasi hindi ko sinuway yung tatay ko. And at the end of it all, I got his blessing. So nagtuloy-tuloy na 'yon. 12 years old, tuloy-tuloy na 'yon. Kaso lang mas nagkaroon ng strain yung relationship ko with my mom. Bakit? Kasi tita, nagkaroon ng, alam mo yung burden na parang ako na yung breadwinner. So parang ang dating sa akin, ako na nga yung breadwinner pero hindi ko kayang gawin yung gusto kong gawin. Naintindihan ko yan. So nagkakaroon kami ng clash ng mami ko na parang she was so strict. Kasi nung bata rin ako, grade 6 I remember, hindi ako pwedeng mag-sleepover, hindi ako pwedeng pumunta sa party ng kaibigan or classmate. Ang gagawin ng mami ko, papuntay mo na lang si bahay, doon na lang sila mag-birthday. Parang, bakit sa bahay natin? So, laging ganon. So, nung nag-artista, parang mas doble yung pagiging strict niya. Hindi ako nakakaband masyado sa mga kasama ko. Parang, basta very, very sheltered or basta very strict. Nandun din yung rebelde kasi nga, hindi rin, lumaki akong spoiled eh. Oo. So, lumaki ako na I always get what I want. And nung time na nawala yung daddy ko, I think, feeling ko talaga, yun yung unang-unang tampo ko kay Lord. Naglalaban yung, ba't kailangan kong magdasal kung yung gusto mo naman pala yung mangyayari? Bakit pa ako kailangan humingi sa'yo? Parang yung gusto mo naman yung masusunod. So, doon yung naramdaman ko, actually later on in life, doon ko na-realize ako yung lumayo kay Lord. Parang okay, ganyan ka pala, parang ganon. So, nung time na yun, I lost my dad when I was 12. Started my career. Yung syempre, hindi nga rin okay yung relationship namin ng mami ko. Hindi naman siya sa sobrang toxic. Syempre, gusto niya masunod. Ako naman yung parang, bakit hindi ko lang pwedeng magawa yung mga gusto ko? Or at least give me that leeway to be free. Isa pang na-realize ko, never na-resolve yung away namin. Yung hinahayaan na lang. Parang after nun, kung di kayo magpansinan ng isang buong araw, okay lang. O bukas parang gigising, tatawagin ka na ulit niyo para kumain. Yung parang walang nangyari. Walang nangyari. So, hindi rin siya napapag-usapan. The lack of communication. And we really don't know how to communicate with each other. Because of the relationship, talagang nagrebelde ako. Kasi yung point ko nga is... Ilang taong ka niya na nagre-rebelde ka na? Early on din Siguro nag-start siya ng mga in and out. May progression. Sigat na sigat ka nun Pero may progression. Yung mga kilig-kilig nung kayong dalawa ni may progression yung pagre-rebelde ko, tita. May progression siya. Yung una, nakikipagsagutan ka lang, di ba? Tapos parang wala. Tapos ang point ko, laging sinasabi ko kasi, parang, sinasabi mo, tumakas ako, pero hindi man ako tumakas nung araw na yon. So, parang, kung iniisip mo pala yan, tatakas na lang ako. Something like that. Ganon yung nangyayari. Hanggang nung time ng progression ng, yun na talaga yun. Talagang tumatakas na ako. I disregard na talaga yung feelings niya and emotions niya. Hanggang sa, yun nga, nabuntis ako nung 18 years old ako. Nanganak ako ng 19. Ang pinaka masakit nun, na hindi ko pala, ngayon ko lang na-realize, sobrang ayaw niya dun sa lalaki na hindi niya ako kayang samahan mga anak ni mommy. Ngayon ko lang siya na-realize. Kasi so pinasama niya yung sister ko. Kasi ayaw talaga niya. And then kasi nga rin, nandun yung tatay ng anak ko. So parang ayaw niya talaga makita. So I remember that na parang it took a while
took a while for her to see me and take care of Nicole. Parang ganun. Parang hanggang sa hindi talaga mag-work yung relationship namin. Nakakatawa nun. Naka-live-in ako. So, one mistake after another. Dahil gusto kong panindigan Parang, hindi, kaya ko to, decision ko to. I had that mentality. My life, my choice. Okay. Ang mindset ko naman nun, gusto ko talaga ng buong pamilya. And then, umabot sa point na, pag nag-aaway kami, nag-i-empake ako. Kasama na yung baby. Tapos dadaan muna ako sa Adoration Chapel bago ako pumunta. It's either babalik ako after ng Adoration Chapel okay. Or tutuloy ako sa nanay ko. Mm-hmm. Pero hindi pa rin kami masyado nagpapansinan na ni Mami. Parang, sige, nandyan lang yung kwarto mo. Hanggang sa, there was one fight na na-realize ni Mami, pagbalik ko dun sa bahay, parang 1 linggo na akong nandun. Sa bahay niya? Sa bahay ni Mami. Oh, okay. Nung parang feeling niya 1 linggo na akong nandun, alam niya hindi na ako aalis. Oh, okay. Tapos parang sa kanya, sabi niya, answered prayer niya yun. Oh. So, yun yun. So, after nun, hindi ganun kadali. At that time, hindi pa rin ako nagpakumbaba. Hindi pa rin ako humingi ng sorry sa kanya. Parang yung mindset ko nun, nanay kay, obligasyon mong tanggapin ako. Okay. Whatever it is. Mm-hmm. Yun yung nasa utak ko. Kaya parang tuloy lang yung buhay. Okay, iwan ko na yung anak ko, inaalagaan na niya, yung mas okay na. Pero parang walang resolution yung relationship namin. So, pinabayaan niya akong mag-enjoy. Siguro yun, yung another level of rebelliousness ko. Yung tipong pumaparty na ako. Yung mindset ko noon mas wala kayong pakialam. Kahit na anong sabihin nyo, wala kayong pakialam. Buhay ko to. Tapos parang yung way of, parang naglagay ako ng wall. To some, when I look back, parang ang galing. Okay. Oh. Parang, ang tapang niya, ang tatag niya, yung ganon yung dating. Siyempre, because of that, umabot sa point na dahil nagre-rebelde pa rin ako, party, inom, bisyo, pinagdaanan ko rin lahat yun. Hanggang, again, another incident, nabuntis ako nung pangalawa. Siyempre, different father. Siyempre, lahat yun, doble lahat. Ang tanga-tanga naman ito. Ang landi-landi naman ito. Na naman, di ba? Parang hindi na ito natuto, ganyan. Lahat yun talagang tinitake ko as if it was something to be proud of. Because it made me look strong. Ah, ganon. Ganon. Pride siya. Ano siya, yung parang, okay lang yan, sabihan niyo ako niyan kasi tatayuan ko yan, kasi decision ko yan. Okay. Wala talagang rebelde talagang zero humility. Parang wala sa vocabulary ko. Okay. Kung ano yung word na you humble yourself or humility. Wala siya. Yung ganun, it's all about me. It's all about my strength. It's all about what I can do, what I have, my talent, yung ganun, yung my mind, my money. Oo, and in God's goodness, hindi naman ako nawalan talaga ng trabaho, nakabalik naman ako sa showbiz, nagagawa ko pa rin lahat ng mga gusto kong gawin, nabibili ko pa rin lahat ng gusto kong gawin. So, nothing was wrong in the eyes of many. Nothing was wrong. And, nung time na yon, syempre, ganun pa rin, party ka pa rin, kahit may pangalawang anak ka na, party ka pa rin, and everything. Nandiyan ka pa rin kay Mami noon, sa bahay niya? Oo, nandun pa rin ako, yes. Pero ito mas accepting, mas okay lang yan, anak. Parang talagang anak na, yung gano'n. Okay. Pero walang resolution pa rin. Parang, yun nga, yung parang obligasyon mo. Siya na yung sumuko? Oo, parang gano'n. Bago ako mag-28 years old, there was this one time na nasa kwarto lang ako. Tapos na yung work, ganyan. Tapos, hindi ko alam what got over me. It just felt so empty. Wala na yung boyfriend yan? Yung father ng wala second? Wala na rin. Okay. And there was really one part pa na yung sobrang kagulo ng life ko. Talagang sa sobrang dark niya, believe it or not,
parang feeling ko, my mind chose to leave it blank. Hindi ko siya maalala. As in, pag minsan ang nagkakwento na lang sa akin, mommy ko, parang, talaga, merong ganyang moment. Meron siyang scientific term but because it was so traumatizing that yung brain mo chooses to forget it. Okay. So, merong snippets of time na pag kinukwento na lang nila sa akin, talaga? Or wala na talaga siyang emosyon. Hindi ko na siya nararamdaman yung mga moments na yun. Nung 28 ko, ganun pa rin. Nothing was wrong. I had a boyfriend. After nung second father. Pero yun yung after nun, sinabi ko na wala nang mamimit na ibang boyfriends ko, yung mga anak ko. Yung parang yung talagang zero na. Parang it's just me and the boyfriend, that's it. Hindi ka parte ng buhay ng mga anak ko. 28 years old ako. Yun, I think, talagang sabi ko, it was my most honest prayer to the Lord. Ano yun? Nasa kwarto lang ako. Sa lubong yun. So I was just alone. Wala rin yung mga kids. Nasa sister ko. Kasi minsan sila yung nag-aalaga. My sister-in-law. And then, my mom. Mag-isa lang ako. Tapos parang reality sets in. Para akong biglang nabuhusan ng malamig na tubig with matching, parang nakaharap ako sa salamin ng, eto ka talaga. Ano nakita mo? Wala. It was just so empty. Parang sabi ko, yung prayer ko, sabi ko, Lord, sa'yo na lahat. Yung sabi ko nga, siguro yung subconscious ko was like, huwag mo na akong gisingin after this prayer. Sabi ko, yun yung feeling ko, yun yung nasa subconscious ko. Sa'yo na lahat. Sabi ko, sa'yo na, mami ko. Mami ko talaga una kong binigay, di ba? pero parang sabi ko sa kanya, sa'yo na lahat. Sa'yo na yung mga anak ko. Sa'yo na yung bahay. Just, I want out. Parang hindi ko na kaya. Sabi ko, parang pagod na lang akong magpanggap na malakas. Na hindi ako nasasaktan. Na kaya ko pa na maraming masks na nag-unfold. Talagang parang yun si Angelo at that state. Parang first time kong nakita yung sarili ko na gano'n, na you're nothing. Can you take me? Parang huwag mo na akong gisingin. Uwi na ako sa'yo. Uwi na lang. Hindi ko nga alam kung uuwi ako sa kanya. Sa kanya ka mapupunta. Kasi sa kanya ka mapupunta. Pero parang, you're all powerful. Parang, huwag mo na lang akong gisingin. Parang, kasi naman, tita, kaya ko rin yun sinasabi. Because, even if before, I used to hurt myself, I couldn't get... Oo, meron akong mga petty things na, feeling ko, hindi ko kayang manakit. In my eyes, feeling ko hindi ko kayang manakit ng tao. Kaya parang feeling ko, ako na lang, sarili ko na lang. Kaya, pero sabi ko nga rin, hindi ko rin kayang mag-take ng life. For me to know that is because nung time na nabuntis ako ng first and second, syempre may option na palaglag mo na lang kasi sayang yung career mo. Diba? Lalo na syempre nung second kasi parang nakabalik ka na parang gano'n, di ba? Pero hindi ko talaga kaya. So, even with my life, nung nandun na ako sa moment na yun, parang ang gusto ko na lang, gano'n ako ka-spoil, parang, Lord, sige na. Huwag mo na lang akong gisingin. Di ba? Parang gano'n pa rin, di ba? Ako pa rin yung masusunod sa buhay ko. Parang gano'n. So, hindi naman magic si Lord, di ba? Hindi naman siya magician. Kasi yun lang yung feeling kong answer. First real unedited, undone na prayer. So, nung gumising ka, medyo mas magaang yung pakiramdam mo kasi feeling mo na-vent out mo lahat. Until
may time na nag-invite sa akin sa church. Tita, believe me, soul searching na ang ginawa ko sa buhay ko. Sobrang, yun naman ang term natin. Term sa mundo. Oo nga. Hanggang nung time na yun, I had a friend, her name is Cheryl. Sabi niya sa akin, Lika, church tayo. Sige na nga. Sige na nga, parang, wala namang mawawala, di ba? Parang, okay na yan, ganyan. Sabi niya, sunduin kita. Sabi ko, sige. Siyempre, sinundo niya ako. Sabi ko, ba't ako nagpasundo? So, wala akong way. Kailangan ko siyang intayin. Alam mo yung dami nang tumatakbo sa utak mo. So, on the way to church, sabi ko, pwede magtanong. Sabi niya, bakit? Sabi niya, ba't ang haba ng service niyo? Ang haba ng church service. Ang haba ng church niyo, di ba 2 hours? Ganyan. Niya, kasi so, in-explain naman niya. Kailangan ba talaga magtaas ng kamay? Dami ko question. Kasi yung mga nag-praise kay Lord. Meron pang mga, kailan ka Amen. Praise God. Hallelujah. Kailan kayo nagaganon? Para feeling ko makain naman ako, di ba? Para alam ko, when's the cue? Para hindi naman ako makantanga. May script. May kailan sasagot. Tapos parang gano'n. Sabi ko, tsaka isa pa. So, kailangan talaga magtaas ng kamay. Required. Pag nagtaas ng kamay, taas ka rin ba ng kamay? Parang ganyan. Hindi naman. So, explain pa rin siya. So, on the way, parang wala akong ini-expect. Parang, this is just gonna be one of those days. Ano ba yun, nasa hotel pa kami noon eh. Pagdating doon sa church, hindi pa siya naka-church set up. Marami pang hindi ko pa alam dati tawag na, basta nagkukumpulan lang silang ganyan, cell group, di ba? Mga D group, ganyan. So hindi ka naman ganito lang pala. Pero pagpasok ko, there's this sense of overwhelming emotion. Hindi ko maintindihan. And there's a subtle voice na nagsabi, welcome home, anak. Hindi ko na maintindihan yung nangyayari. I was in front of the chair, yung mga rows, I was in front. Hindi pa parang pa-start pa lang yung worship, umiiyak na ako. Tapos, nanliliit. Mas yun yung feeling ko. Bakit? Because he's such a big God. He's such a big, big God. Ang lit ko sa paningin ko kasi parang yung love niya was just so overwhelming. Parang, mahal mo ko. Parang ganun. Kaya nung time niya, parang, I was on the floor crying. Di ko alam kung paano hanggang natapos yung church. Umiiyak lang ako. Nasa floor lang ako. Umiiyak lang ako. But it was just so overwhelming na parang, you're just this big, big God who sees me in spite of. So yun yung isa yun sa life-changing sa akin. As a Christian. Pero yung walk is different. Okay, bakit? Anong difference? Kasi, syempre tinanggap ko dun si Lord. Okay. Syempre tinanggap ko dun si Lord. But, my lifestyle didn't change much. Okay. In-accept ko siya. Pero, hindi pa fully, or I don't know. Or hindi pa siya yung pinaka-Lord ng buhay mo. Ikaw pa rin yung Lord. Oo, parang gumigimik pa rin ako. May bishop pa rin ako. Marami pa rin bagay na hindi nagbago. Hindi naman magic. Hindi naman nga magic. But, consistently. Anong ginawa mo? I went to church. Okay. I did Bible studies. I did prayer meetings. Until the point na, syempre, yun yung number 1, di ba? Yung intimacy mo kay Lord. Yung personal relationship yung personal mo. Yun, I think, that's the deepest and most important thing. Kasi nung natututo na akong magbasa ng Bible, hindi siya madali eh. Oo. Talagang sabi ko nga, yung unang-unang bukas mo, di ba? In the beginning, wow, ang tagal pa nito. Ang haba. Ang haba pa nito in the beginning.
So, babalik ka na hanggang sa eventually, you get the hang of it. Every day, it's a struggle, totoo. But, sige lang, push forward, di ba? Parang press in, ganyan. Hanggang sa time na intimate relationship ko na sa kanya, umabot sa point na sa Deuteronomy na ako. Wow, parang kala mo ang layo. Okay. Oy, malayo din yun, ha? Malaman yun. Oo. Doon, tita, sabi ko sa'yo, doon niya ako kinausap. Anong sabi niya? Sabi niya sa akin, anak, alam mo ba lahat ng trabaho sa mundo? Nagawa ko na. Engineer ako, ginawa ko yung Milky Way. Architect ako, ginawa ko yung mundo. Doktor ako. Ang dami lahat. Cut the long story short, sabi ko, Lord, artista ka rin ba? Hindi ko naman kasi maiintindihan yung ibang profession. Sabi ko, artista ka rin ba? Sabi niya, oo, anak. Tapos sabi niya, I took the role of a man. Tita, that changed everything. Doon ako nag-ayos ng buhay ko. Talaga. Hindi perfect. Pero doon talaga yung kilala ko ng Diyos ko. He knows the real me. Na doon ako na in love. At tanggap ka niya. At tanggap ka niya. Nung time na yun, nung mas na in love ako sa kanya, mas madaling sumunod. Pagmahal mo talaga kasi madaling mo. sumunod. Kasi pag kilala mo lang, namin pang excuse eh. Namin pwedeng, okay lang yan. Parang, babalik ka lang. Repent ka lang, di ba? Pero nung minahal mo na siya, nung minahal ko na siya, yung conviction mas malakas. Ang ganda. So, Yung mahirap pala magkaroon ng obedience kung walang pagmamahal kasi. Yes. Mas madaling sumunod pag mahal mo yung tao. Okay. And yung time na yun, 180. Unti-unti nawala yung gustong mong gumimik, nawala yung gusto mong magbisyo, nawala yung gusto mong iba't ibang hindi ka aya-aya sa kanya. And yun. Doon ko na-realize na mas nakikilala ko siya. Yun din yung isa kong pinanghahawakan ngayon, especially now. I do not want to lose the conviction of the Holy Spirit. Yun yung aking North Star. Yung di ba? Pag medyo naliligaw-ligaw ka, biglang, Lord, please, Itigil ka kilala. lang doon. Oo. And then to get also to know the Holy Spirit is something else. Siya kasi yung iniwan ni Lord sa'yo na makasama mo. At saka, iba siya eh. Di ba? At first, parang kala mo kilala mo si God. So si Father. Di ba? Tapos kilala mo si Jesus. Okay na yun. Pero what helps us live our lives here on earth is to really to get to know the Holy Spirit. Kasi nga, siya yung healer, siya yung counselor, siya yung nandito with us. At yun yung role niya. At yun yung role niya. At saka kailangan mo rin siyang kilalanin. Separate from how you know, or at least yun, separate from how I know Jesus, from how I know God. Separate pa yung kailangan ko rin siyang kilalanin. Kaya ko rin siya nakikilala is because of the intimate relationship. It's my personal. Mas doon kami nagkakakilala. Isa rin yung sa natutunan ko. Anything concern, anger, inis, or whatever, siya muna lagi ang kinakausap ko. Hindi ibang tao. Normally, masasabi ko na lang siya sa ibang tao kasi na-comfort na ako. So, kwento na lang siya. Oo. Sa ibang tao, sa asawa ko, parang kwento na lang siya. Hindi na siya parang kailangan ko ng advice or kwento na lang siya. Or kung sa asawa ko, affirmation na lang na tama yung as one kami ng decision, parang ganon. Pero normally, every decision, Lord, ito ba? Tama ba to? And always guide me with what I'm gonna say. Speaking of asawa, Yes! kailan mo siya nakilala? After nung aking second baby, Okay. meron pa akong ibang naging boyfriend. Ang ganda mo kasi. Thanks, Naman, tita. Ano ba? Pero nung time na yon,
Mag-boyfriend kami. Siguro 2 years before I met the Lord. Kami yung mag-boyfriend. Okay. Nung time na sinabi ko sa'yo, tita, na talagang doon ko nakilala si Lord. Oo. Yun na nga, hindi nga perfect yung walk ko, di ba? Okay. Pero nung time na talagang kinausap na ako ni Lord, yung feeling ko, yun yung talagang doon na-born again talaga ako. Talagang 180. Bakit mo nasabi? Ano yung dati mong ginagawa na hindi mo nagawa, if you don't mind? Hindi, kasi nung time na yun, I broke up with him. Because sabi ko, iba na yung standards ko. Okay. Kasi sinabi ko kay Lord nung time na yun, sabi ko, Lord, ito prayer ko. Spare my children from what happened to me. And hindi ko alam kung anong i-offer ko sa'yo na pwedeng kapalit noon. Okay. Ang naiisip ko lang, puri ko lang yung ma-offer ko sa'yo kung may natitira pa. Nasa yun na si Lord eh. Oo naman, buo yun. So, nakipag-break ako dun sa boyfriend ko. And then, syempre parang sa term niya, parang, ano naman to? Hindi niya na alam. Hindi niya naintindihan Hindi niya yun, maintindihan. Bakit wala? Bakit hindi pwede? Dati naman okay lang, ganyan. Christian ka rin naman nun. Parang gano'n, di ba? Medyo nakakahiya nga, pero gano'n talaga. Eh, hindi pa kasi klarong-klaro sa'yo. Bago pa lang, di ba? Yes. Ano pa lang siya, decision pa lang siya sa utak ko. Yes. Hindi pa talaga siya Hindi sa pa puso ko. umaabot sa puso. Yes, hindi pa. So, nung time na yun, glory to God, my kids now are 26 and 23. And they didn't have the life that I had. So, so answered prayer ako doon. In-honor ni Lord yung kukonting puri na meron ako. Binuo niya yun, ha? Hindi niya maintindihan bakit nga nangyayari. Tapos, wala na rin naman akong daddy. So, parang wala ka siyang makakausap lalaki sa lalaki. Tapos, umabot talaga sa point na sinabi ko sa kanya, alam mo, kausapin mo na lang yung bishop ko. Para at least, sabi niya, lalaki sa lalaki, makapagtanong kayo, makapag-usap kayo, maintindihan mo where I'm coming from now. Wala na rin akong father. So, yung spiritual father ko na lang yung inano ko, binigay ko sa kanya. Tapos yun, ma-attend ng church. Naintindihan niya. Nag-discipleship. Pero meron time talaga na nag-break kami, nakala ko, wala na, hindi na kami magkakabalikan. At yung nakakatawa pa nga nun is parang, Lord, okay lang na nakapag-break ka, di ba? Sinusunod kita, ganyan. Pero syempre yung prayer mo, parang naman, Lord, please, parang siya naman sana na. Di ba? Parang, sige na naman, siya na lang. Di ba? Parang gano'n. Pero kung ayaw mo talaga, parang make it easy for me. And make him also love you. Kasi hindi naman pwedeng dahil lang sa akin, kaya siya nag-church. So, nung time na yun, basta nung nag-discipleship na rin siya, and then he gave his life on his own. He decided. Wow. He gave his life, nagpabagtay siya, everything. After 2-3 months, kinasal na kami. Ako na ito. Naiiyak naman ako doon. Yun na yun. So, ako, I can firmly say that he is my God's best. GPC. Yes! God's perfect choice. Yan. Diba? Siya talaga yung binigay. Kasi rin, yung buhay namin kasi, I was made whole before he came. Pin-prepare ka muna. Yes. And it had to be that. Kumbaga, kasi sinasabi ko pa, Lord, ikaw na yung boyfriend ko. Okay na ako, masaya na ako dito, ganyan. Pero syempre, di ba, parang gusto mo pa rin. Pero, yun. More than anything, God was preparing me to be whole for him. Because yung walk niya, as a baby Christian, mas mahirap, kailangan niyang makita na ako lumalakad ng diretso. Hanggang sa kinausap ako ni Lord. Ano sabi ni Lord sa'yo ulit? Sabi niya, hayaan mo ako. Sabi niya, hayaan mo akong magbago sa kanya. Hindi mo naman siya mababago. Hindi ko siya mababago. Kailangan ko lang ipakita kung ano yung meron kami ni Lord. Umabot sa point na talagang, yun na, yung submissive, medyo ano pa yan wait lang
Hindi ba yung... Violent reaction ka rin ba doon? Oo. Ang daming babae, violent reaction pag sinabi ko submissive. I know, ganun I sila know. sa akin. Pero, grabe rin ang blessing pag ano ka. Pag nag-submit ka, no? Grabe, Ako napatunayan ko yan. makikita mo talaga yung difference. So, nung time na yun, sobra akong natutuwa. Kasi tinuruan ako ni Lord to hold my tongue. Okay. Yan na, hindi na yung makikipag-away na parang, eto ako, ganito akong klaseng Kristiyano, ikaw, hindi ka pa masyadong strong with the Lord, parang ganyan, kaya ka ganyan, mga ganon. Hanggang sa umabot sa point na talagang ako yung tinuruan din ni Lord. To hold my tongue, to submit, marami. Hanggang tuwang-tuwa ako nung time na siya na yung nagkwento sa akin na sabi niya, uy, kinausap ako ni Lord. Anong sabi daw ni Lord sa kanya? Wala, simple things. Simple things, pero the fact na ina-acknowledge niya na Kinausap siya na gano'n na yung relationship niya. Nung tumahimik ako, nung hindi ko in your face yung pagiging Kristiyano. Tapos gano'n na yung talagang kanya-kanyang walk. Doon ko na-realize na di mo pwedeng tingnan yung panglabas ng kung sino eh. It's his and it's your relationship with him. Yun lang yung hindi pwedeng ibang tao yung magsasabi sa'yo. Kaya nga lagi kong sinasabi, yes, it's important to go to church, do Bible study, attend conferences. Marami kang kailangan gawin na ganun at dapat mo siyang gawin rin to fill you. But your intimate relationship with the Lord, your one-on-one time, yun yung life-changing. At makikita yan sa iba't ibang stages ng buhay mo. Nung una binago, nung ikaw pa lang, single mother ka, nabago ka. And then, bilang asawa naman, meron palang baguhin. Bilang anak din ng Panginoon. Bilang nanay din, iba rin. Paano mo tinuturuan yung mga anak mo? Ano sa kanila? Hindi na alam mo, kasi nakita rin nila yung life ko before. Yung pinagdaanan may mga isip na sila, no? Yes, hindi rin ako nagtago. Alam rin nila yung kwento ng buhay nila. Sabi ko nga, pag tinatanong ako, ano ba yung sana na nangyari sa buhay ko? Na if I would have that, what if? Parang ganyan. Ang sabi ko talaga, sana mas maaga kong nakilala si Lord. Naintindihan ko yan. Pero, pinakita naman na sa akin ni Lord na naipasa ko yun sa anak ko. Wow. Lalo na maaga sila nakakilala sa Panginoon. Lalo na yung dalawa kong girls. Kasi kahit papano, nakilala nila si Lord ng mas maaga. So, anong sinasabi mo sa mga anak mo? Ano yung mga, when it comes to love, ano yung mga... Wala akong masabi kasi, tita, gusto ko nga sabihin, buti lang mabait si Lord kasi mabait yung mga anak ko. Mabait sila. Never nila akong pinahirapan. Hindi kami perfect, nag-aaway, syempre, may mga tampuhan. Pero hindi na ako binigyan ng sakit ng ulo. I know na meron silang sariling personal, intimate relationship with the Lord. And I'm good with that. Oo naman. I'm good with that. Yung pag nakikita ko sila na nagsaserve sa church, pag nakikita ko sila nag-altar call, pag nakikita ko, wow, nag-altar call sila. Yes. Ano namin yung such, parang hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ako nag-altar call. Parang kahit hanggang ngayon, naglulupasay pa rin ako sa harapan. Ngayong season ko, nakaka-overwhelm yun sa akin. Pag dinedeclare ko yung faithfulness, nawawala ako. Nawawala ako sa sarili ko na parang, hindi ko maarok yung, paano yung ganyang faithfulness? Dahil sa pagmamahal niya sa'yo. Dahil sa pagmamahal. Di ba parang, paano magmahal ng ganyan? Kasi gusto ko yung ganyan. So yun yung goal. Parang sana ganyan everyday. Di ba? Kasi hindi naman ganun everyday. May times talaga na mapanghihinaan ka rin ng loob. May times na kakainin ka rin ng mundo. Di ba? Pero yun na nga, yung consistency, yung balik lang, kahit gaano kahirap bumalik. Focus ka lang sa Kanya. Focus ka lang. Tsaka, repent. Yung gano'n.
Repent fast. Parang ganun. Para mas madali din yung Para mas mabilis yung balik ng Holy Spirit. At balik ng blessing, Yes. ng peace, ng love. Yes. Repent. Bilisan mo na. Bilisan mo na yung... Ayusin mo na yung mali. I mean, yun eh. Yun yung sa conviction. Bilisan mo nang malaman na mali ka. It hinders the pride. Okay. And I think yun yung pinaka-struggle ng lahat habang nandito tayo sa mundo. Yun ganun nga. Lalo na ngayon kasi nakaka-overwhelm din syempre yung pagiging konsehal. Diba? Yung when people praise you, when people start, syempre minsan may ina-adore ka, parang ganyan. Minsan madaling ma-caught off guard. No, nakakalaki ng ulo. Diba? Parang, oh, wow. Tapos ganito na yung may parang ganito kang sense of power. Parang nakaka-overwhelm siya. So yun yung babalikan ko ulit. Lord, hindi yung faithfulness mo. Kaya ako nandito for your glory. At may hirapan kumilos ng Holy Spirit pagka merong mali sa atin. Oo. Hindi kanya iwanan, tatabi lang siya, hindi kikibo. Tsaka ramdam na ramdam mo pag naka-quench mo siya. Ramdam mo. Pahina yung boses. Yung still small voice. Saka parang, Lord, please, wag yung hindi Walang kita marinig. Oo. Walang joy. Wala. Di ba? Nawawala yun. Si Mami, nagkausap na kayo? Yes. Ano nangyari doon? Nung na-born again ako, yung humingi ako ng tawad kay Mami. Marami rin akong hininga ng tawad. Yung mga taong nakasama ko sa industriya, na-realize ko nga na, oh my gosh, ganun ako kabrat. Parang, ang taas ng tingin ko sa akin na parang sobrang galing ko, parang ganun. Parang, kailangan niyo ko, parang ganun. Oh. So, umabot talaga sa point na I had to, hindi naman I had to, I wanted to, and I did, wrote letters to the people na naging mga director ko, ganyan. Saying, apologizing. Kasi na-realize ko yun nung time na, syempre tayo, when we work in show business, marami tayong nakakasalamuha, na nagtatrabaho din. Na ikaw na yung, hindi naman siguro, pero ikaw, isa ka sa pinakamataas yung sweldo, ganyan. Pero hindi ka grateful sila. Nang dahil din sa nangyari sa akin, yung iba nawalan din ng trabaho. So, na-realize ko yun na ang dami kong naapektuhang tao. Yung pagiging selfish ko noon, thinking na ako lang, hindi ko alam marami pala akong taong nasasaktan. Balik tayo kay Mami. Ano sabi niya? Wala. Nagingi ka ng forgiveness sa kanya? Wala. Breakdown. Parang, my mom kasi naman, hindi rin siya masalita. Yun din yung niya. Kaya nga, lack of communication kasi hindi siya masyadong vocal when it comes to her feelings. Medyo mas ma-pride siya sa ganon. Pero yun, alam ko, tinanggap niya kasi dun naging okay yung relationship namin. As in, na-restore yung relationship namin na mas maganda. I mean, talagang inayos kami ni Mommy. So, nung nag-sorry ako sa kanya, inako ko lahat na ako yung mali. Kahit na na yung reason, wala na ako dun sa bakit mo siya ginawa. Hindi ko na rin siya ginustong mag-sorry sa akin kasi she was just doing what she knows. At overprotective lang siya. At saka yun yung alam niyang pagmamahal So, hindi ko siya pwedeng i-blame doon. Pero, I could be accountable for myself. And yun lang yung kailangan. Parang yung healing needed to come from me. So, nung time na yun, after noon, na-realize niya, dinala ko siya sa Israel. So, pumunta na kami, ganyan. Okay lang. Naalala ko, nasa garden tomb, nag-worship, nakita niya yung tomb ni Jesus, ganyan. Wala pa, parang ganyan. Anyway, pagtapos namin dun sa garden, yung garden, nagbaba niya na bago sumakay ng bus. Doon siya tinamaan ng Holy Spirit habang nag-iintay. Tapos siya mismo on her own. Dineclare niya. Sabi niya, born again na ako. Nagkaroon siya ng personal encounter talaga. Nang walang nangyayari, doon mo nakita na the Lord works in mysterious ways. Yung faithfulness niya sa'yo. Pag tinawag ka na niya, pag sinabi na ng, oras mo na anak para sa akin. Okay.
kahit na anong mangyari. Tapos tumatawa siya, umiiyak siya. Tapos lahat kami masayang-masaya. Kasi wala naman naglihan sa kanya. Nothing. Sobra lang akong natuwa kasi nga nung it's the Holy Spirit who touched her. Amen. Na-realize niya yung difference. Alam niya yung, ito pala yung newfound faith ko. Hallelujah. So, sabi ko, sobra akong blessed nun. Faithfulness ni Lord sa'yo yun. Kasi No. promise niya, di ba? Yes. Once na save ka, pati you and your entire household will be saved. Yeah, amen. So, yun. Pero nakakatuwa kasi yung, nandun lang siya, nandyan yung banyo, diba? Nandito lang siya, bigla siya, hallelujah, born again na. Parang kami, ha? Ano nangyari? Tapos umiiyak na lang siya, tumatawa na lang siya. Tapos kami lahat. So, nag-pray kami, nag-worship kami. Diba? So, nakakatuwa yun. Holy Spirit talaga. Holy Spirit talaga yun. That's me. Meron kang gustong idagdag sa mga, baka meron akong hindi natanong Wala na naman. palagay mo mas makaka-inspire sa mga taong nanonood sa atin. Siguro yung how I went into politics. Nung 2021, second term na ni Mayor Vico, nasa Pasig na kami noon, nung first term niya. So sabi ko, second term, sabi ko, parang gusto ko siyang maging boss. Oo, no? Sabi ko, parang if I would be under someone, sabi ko, gusto ko yung kaprinsipyo ko. Oo. Tapos born again din Pareho siya, di ba? na paniniwala. Pareho kami ng faith, ganyan. Pero more than that, yung parang feeling ko, same principles, ganyan. So sabi ko, gusto ko siyang maging boss. Hanggang sa, nag-message sa akin si Mayor V. At tapos finalo niya ako sa Instagram. So sabi ko, pinalo ako. Pinalo ako, sabi ko, dapat-check pa ako ng Instagram. Ano ba mga nasa Instagram ko? Baka mamaya, Ano mga pinagpo-post mo? I-judge ako based dun sa Instagram posts ko, di ba? So anyway, hanggang mamaya nag-message siya doon. Sabi niya, see you soon, Miss Angelo. Sabi ko sa asawa, ito na. Pero, cut the long story short, I was part of the team nung time na tinawag niya kaming lahat or tinawag niya to meet him again sa office niya. Kasama ko na yung buong slate ng Giting ng Pasig. Tapos nag-pray ako kay Lord. Lord, give me a Bible verse I can hold on to until the whole time nitong election na to. Okay. Proverbs 4:23. Sabi niya, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ganda. Sabi niya, it is always the motive of your heart. So, bawat baba ko, yun muna i-declare ko, Lord, above all else, guard my heart. And yun, hanggang ngayon, sabi ko nga, that's the verse that sustained me. Kasi hindi madali lalo na nung eleksyon, lalo na nung kampanya. Siyempre, meron kang mamimit na okay, meron kang hindi mamimit na hindi okay, ganyan. So, lagi kong i-declare yun. Pag na-shake na ako, laging yun, God willing, sabi ko nga, nanalo. So, sabi ko, all glory to God. Kasi, yung pinagdaanan rin namin ng asawa ko was not easy. Umabot sa point na kaming dalawa lang yung nangangampanya. Meron ding shake-up, meron gano'n. So, talagang sabi ko nga, yung pagkapanalo ko, all glory to God. Amen. Yeah. Hallelujah. So, ngayon, bago naman, kasi second term, hindi ko alam kung ano pang... Marami pa yan. Hindi ka ba nahihingi sa kanya kung ano yung tatayuan kong... Ang importante doon, kapartner mo siya. Yes. At dahil kapartner mo siya, siguradong hindi ka liliko. Yun talaga. Saka, lagi, Lord, your will. Kasi ang dami kong will eh. Kung ako lang yung masusunod, ang dami kong will. Pero alam ko naman na hindi lahat yun beneficial. Amen. Diba? Of course, lahat naman ng will na gusto mo para sa ikabubuti. Kaya lang tayo, hindi natin nakikita yung bigger picture. At saka yung panghinaharap na ano mangyayari. Diba? Ang dami natin plano, pero tulad ng dami, biglang pandemic pala. Ang daming isa pa rin yun sa Bible verse na many are the plans of man. But it's the Lord that will... it's the Lord's will that will prevail. Amen. So, yun din yun. Ano ko rin yun. Patotoo ko yun sa nangyari sa buhay ko. Parang ang dami na yung plano. Pero kung dito ako ngayon nilagay ni Lord, I really want to be a good public servant. Yes. Kaya kailangan according to His will. According to His will. Kaya minsan mahirap. Pero yun ang magtatagumpay eh. Yun na nga. Oo. At sa bandang huli, ikaw din ang magbe-benefit, di ba? Yes. Ganon.
Pwede mo ba ipag-pray yung mga kapatid natin, yung mga Sige po. nanonood, o kung ano man yung mga pinagdadaanan nila. Sige po. Kung ano man ang problema nila. Sige po. As the Spirit leads. Finding Hope with Ami. Yes, sige po. Maraming pong salamat. Father God, we acknowledge that you are the creator of the heavens and the earth, and you are good, and you are faithful, and you are loving, and you are glorious. Yes. And Lord, we thank you so much, Lord, for this time of fellowship, Lord, na mag-glorify ka, Lord, sa lahat ng buhay namin. And Lord, sa mga nanonood with Finding Hope with Ami. And Tita, thank you so much for this. Thank But you, sa lahat Anak. po, Maraming salamat. sa lahat po ng nanonood, sa lahat po ng nakikinig, Lord, kayo po ang may kilala sa kanila. More importantly, we ask that you open their hearts for you, Lord, dahil nandyan ka na. You are knocking sa pintuan ng puso nila, Lord. And I pray and hope that after this episode, Lord, mabuksan nila kahit sumilip lang sila ng konti para makita ka, Lord, and you would do great and mighty things in their lives. And Father, ano man ang pinagdadaanan nila, may it be physical, mental, emotional, financial, Lord, makikita nila yung goodness mo, na ikaw Yes. po ang may hawak ng lahat. And nothing is too small for you. No one is too small for you, Lord. And Lord, sa pagtanggap nila sa'yo, that they would taste and see that you are good and you are faithful and that you would never leave them nor forsake them, Lord. Yes. That they will get to know you intimately, Lord, na makikita nila na kilalang kilala mo sila at kilalang kilala ka nila at makikilala ka nila. Lord, I pray more importantly that we always have that intimate relationship with you, Yes. Lord, and that the Holy Spirit will be known to us, Lord, that we will receive Him as our great comforter, our healer, and then siya yung magiging Prince of Peace, Lord, na talagang ano man ang nangyayari sa mundo, Lord, that we will have your joy that transcends all understanding, the peace that transcends all understanding. And Lord, we thank you for today. Marami pong salamat for always bringing you back all the glory na nangyayari sa buhay namin. Dahil, Lord, hindi kami nandito ngayon kung wala ka, Lord. And we thank you and we love you and we want to praise you and honor you as always. Lord, let your will be done. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Maraming salamat. Busog na busog. Mwah! Ang aking spirito, ako'y na-inspire ng bunong-buno at inaasahan ko po na kayo din, ganon. Kaya hanggang sa susunod po ulit, dito pa rin sa Finding Hope with Ami. Maraming salamat, Thank you. anak. Mwah! I love you. I love you. Ang sarap Oo. ng usapan. Oo nga, nag-enjoy ako. Saan mga 3 araw The joy ito, of salvation talaga, no? Hallelujah. Praise God.